Dok, bawal po bang maligo pagkatapos maoperahan? Ito po yung malimit na tanong ng ating mga pasyente kasi karamihan sa kanila hindi na sila naliligo. Pagbalik nila pagkatapos maoperahan, hindi pa nakaligo ng 7 araw na dahil sa takot na takot silang mabasa ang kanilang sugat. Hindi po totoo yan. Well, parte po ng paglinis ng sugat ay linisan ng malinis na tubig at sabunin ng antibacterial soap katulad ng Safeguard, although hindi ko ine-endorse ng Safeguard ha. So, gusto ko kayong bigyan ng example para hindi na kayo mahirapan maghanap. Maganda yung Safeguard o kaya yung mga betadine soap, iodine soap, okay? Para malinis at di pamahayan ng mikrobyo na sanhi ng pagka-infeksyon. So, yung mga sugat nyo kasi maraming mga butas-butas yan or may mga spaces kung saan naglalagi yung mga mikrobyo. So, kinakailangan natin siyang hugasan, sabunin at linisan para matanggal po yung mga mikrobyo na nakatago, nakasaksak doon sa mga singit-singit at hindi magiging sanhi ng infeksyon. Dok, bawal kasing mabasa, baka pumasok ng tubig. Ayan na naman. Huwag ko kayong makinig sa inyong mga kapitbahay, no? Kasi baka tinatamad lang talaga silang maligo. Hindi ho dahilan ng sugat para hindi kayo maligo. So wag po kayong matakot basta malinis yung gagamitin yung tubig, ha? So hindi po papasok sa loob dahil hanggang sa surface lang ang inaabot ng tubig kung saan nandun nakatago ang mikrobyo. Kami kasi mga serujano, pag kami nag-oopera, usually binabanlawan namin ng tubig yan bago namin isarado ang sugat. Katulad ng, kunyari, na-operahan ka sa tiyan, namaga yung appendix mo o nagkaroon ka ng appendicitis, bago ho namin isarado yung sugat na ginawa namin, binabanlawan namin ng litro-litrong tubig yan, lalo na kung merong nana or merong dumi doon sa loob para malinis siya. So in short, bago pa man natin isarado yung sugat ninyo, nabanlawan na namin yan ng tubig. So ang mga sugat kasi katulad ng mga bagong opera, kay mabilis ho yan magsarado. Within 24 to 48 hours, usually nagsasarado na yung sugat ninyo. Kaya huwag kayong matakot sa sinasabi ng iba na naku, baka pasukin yan ng tubig sa loob. Ang katotohanan nga po dyan ay kailangan ng sugat ang tubig para mas maganda ang paghilom. Kaya nga minsan nakikita nyo yung nilalagay naming tapal o gasa is moist, no? Medyo basa o binabasa talaga natin kasi mas favorable yung environment na moist and environment para sa proper na epithelialization ng sugat o paggapang ng balat, no? Para magsarado yung sugat. Isa pa, gusto kong malaman ninyo na ang katawan ay binubuo ng 60% ng tubig. Ito ay katumbas ng 42 liters o 11 na galon ng tubig sa isang average na 70 kg na lalaki or 31 liters or 8 gallons of water for an average 70 kg female. So, ibig sabihin, hindi po bawal mabasa ng malinis na tubig ang sugat dahil malaking bahagi ng ating katawan ay tubig na. Kailangan lang itong malinis kung ito ay dadapo sa ating sugat. Okay? So, uulitin ko po, hindi po bawal basahin ang sugat at gagamit ng malinis na tubig sa paglinis dito. So, mas maganda kung araw-araw nalilinisan. So, araw-araw din kayong maligo para malinis yung sugat. Then, banlawan nyo yung tubig, kung ano yung ginamit yung tubig sa pang-shower nyo, which is, I suppose, malinis naman yan at pwedeng inumin. Sabunan nyo rin siya ng katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. And then, paglabas ng banyo, tampian nyo na malinis na gasa o tela, and then pwede nyo pahiran ng betadine or agua oxygenada or hydrogen peroxide, and then eventually takpan nyo ng malinis na gasa or malinis na tela. Ang sinabi kong malinis na tela, kunyari wala kayong gasa sa bahay, pwede kayong gumamit ng panyo, pwede kayong gumamit ng mga t-shirt as long as ito'y bagong laba at planchadong maigi para sterilize o malinis bago dumikit doon sa sugat. Ang sanhi ho talaga ng infeksyon ay dahil sa maruruming bagay na pwedeng madikit doon sa inyong sugat, hindi dahil doon sa tubig.
So mga ka-teammates, ulitin ko ha kung ano ang tamang paglinis ng sugat. Once na kaya mo nang pumunta sa banyo or pwede ka nang maglakad or pwede ka nang mag-ambulate na tinatawag namin at hindi ka nahihilo or kaya mo nang maligo, umpisahan mo ang paglinis ng sugat sa pagligo at isama mo siyang linisan at sabunin yung sugat mo. Katulad kunyari, meron kang operasyon at may nasugat ka dito sa tiyan dahil naoperahan ka ng appendicitis, linisan mo yon. So, maligo, linisin mo ang buong katawan para walang paggagalingan ng mikrobyo na magiging sanhi ng infeksyon. Pagkatapos magbanlawan ng tubig, sabunan mo siya. Then pagkatapos, labas ka ng banyo, i-dry up mo yung side ng malinis na gasa or tela. Okay? And then lagyan mo ng betadine or hydrogen peroxide at kung may ointment man or antibacterial ointment na binigay ang inyong mga doktor, pwede nyo din siyang ipahid tapos lagyan nyo ng takip na gasa hanggang papayagan kayo ng doktor ninyo na tanggalin yung gasa, katulad na meron pa siyang naiwang tahi o tatanggalin pa lang yung tahi o may banda pa doon na may infection pa. Usually pinapatakpan natin yon. So antayin nyo yung magiging payo ng inyong mga doktor. So, again, ulit-ulitin ko. Siguro ang iniisip nyo na dahilan na hindi pa kayo pinapayagang mabasa yung sugat ninyo ay dahil sa baka pumasok yung tubig. Hindi. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa binapabuksan o pinapahugasan ng tubig yung sugat ninyo ay baka merong iniwan dyan, drain or mga gamot or mga ointment, para naman pagkalagay mo, babanlawan mo kaagad, patatanggal na naman yon. Katulad yung mga nasusunog, no? So naglalagay tayo ng cream dun sa sunog. So mahal kasi ang mga yon. So, hindi naman kinakailangan papalitan mo yon every now and then. So ang sinasabi natin, sige, wag mo muna siyang buksan, after one day or bukas mo na lang siya lilinisan ulit. So ganun yon. Yun yung dahilan kung bakit hindi namin kayo pinapayagan muna na galawin yung sugat. Hindi dahil sa baka pasukin ito ng tubig. Ibang mga dahilan ay yung minsan kasi may mga sugat na dumudugo, so kinakailangan nating lagyan ng tapal na mabigat. Ang tawag natin doon ay pressurized dressing. So hindi sabihin namin sa inyo, sige, wag nyo munang gagalawin yung mga nakalagay na gasa kasi pressure natin para maampat natin yung pagdudugo. Pero hindi ibig sabihin na dahil baka pasukin siya ng tubig. Okay? So, alamin ng tama, kausapin niyo po ang inyong mga doktor para ipaliwanag sa inyo yung tamang pamamaraan ng pag-aalaga ng sugat. Huwag po magpapaniwala ha sa mga nagsasabi sa inyo na bawal maligo, bawal mabasa ang sugat. Kayo din, kaya nyo bang hindi maligo ng isang araw sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas na napakainit? So, lalo lang may infection yung sugat ninyo kung madumi po ang inyong katawan. Okay? So hanggang sa muli, ingat po lagi. Bye!